Hindi raw babaero. Aba, pwede. Hindi rin daw lasinggero. Ba, pwede. O, hindi rin daw mabarkada. Itong si Jay. Pero, ayun lang. May pero eh. Pagka may pero, may problema yan. Pero, ang nagpapasakit sa ulo ni Jen na kanyang asawa ay ang pagiging bugnutin ni Mister. Ay, nako. Ayun lang. Kahit maliit na bagay naman daw kasi ay pinapatulan talaga nitong si Jay. Oo. O gaano ba kaliit na bagay yan? Napipikon ba yan sa mga langgam? Ano ba? Dadaan ako eh. Parang harang kayo dyan. Itong mga langgam na to. Yan, yung mga ganyan, ha? Ayan, pero sabi naman nitong si Jen, ayaw niya naman daw sitahin ng sitahin itong asawa niyang si Jay. Yan ay dahil feeling daw niya, parang minamanduhan niya naman ang kanyang asawa kapag ka ginawa niya. Okay, na sitahin ang pagiging bugnutin ni Mister. O eto, kausapin na nga po natin mula sa Binangonan, Rizal, Jen. Ayan, Ate Jen, 53 years old na po si Ate Jen, ano? Okay, Ate Jen, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Magandang tanghali, Ate Jen. Ilang taon na ba Hello itong po. si Kuya Jay? 47 po. Mas bata naman pala si Jay, ano? Okay. Opo. Hindi ba naman buntis? Siguro. Kaya mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Meron na ba kayong mga anak, Jen? Meron po, isa lang. Nako, iisa lang. Kailan pa nag-umpisa na maging masyado ng bugnutin itong si Jay? Hindi ko na po tinandaan kasi mahirap laging tatandaan mga problema. Pero gano'n na kayo katagal na nagsasama? 17 years na po kaming kasal. Ay, iba. Oo, matagal-tagal na rin. At sa 17 years na yan, syempre may ups and downs, may mga problemang dumating. Marami na rin talaga kayong mga napagdaanan nitong si Jay. Pero syempre at 17 years sa marriage ninyo, hindi naman pwede kasi na hindi malala yung problema ni Jay sa pagiging bugnutin para sabihin mo pa. 'Di ba? Ibig sabihin, medyo malala na. Siguro, minit ang ulo, minsan wala sigurong pera, ganun. Ayun na nga ang susunod kong tatanungin. Kumusta ba ang pinagkakakitaan ba nitong si Jay? Ay stable o baka meron naman siya mga problema nitong mga nakaraan? Okay naman yung work niya, tuloy-tuloy man ng pasok. Tuloy-tuloy ang pasok pero siya ba, nababanggit ba sa'yo na masaya pa ba siya doon sa pinagtatrabahuhan niya? Kasi pwede na hindi lang siya makaalis-alis doon, meron din siya mga plano na alam mo na, yung ma-improve din yung buhay niya o yung career niya. Pero alam mo yun, nafu-frustrate kaya medyo nagiging bugnutin na rin. Naiintindihan ko rin kasi yung sa delivery water siya eh. Siguro napapagod, ganun. Oo. Kaya minsan mainit ang ulo. Kaya minsan pag dumarating, hindi ko na lang kinakausap. Oo. Kasi baka paano lang. Alam mo na, baka kung parang aso na, biglang ganyan. Mag-ano? Mag-arp-arp. Arp-arp. Oo, biglang aso na. Arp-arp-arp. Oo, kahol na lang ng kahol na gano'n. Arf-arf. Pero, alam mo, Jen, when was the last time na naranasan mo na, ayun nga, sinubukan ko lang naman magtanong bilang asawa mo, ano bang problema? Bakit ka naiinis? Bakit lagi ka nabubugnot? Diba? Yun lang naman, ganun lang kasimple. Masyadong marami bang mga litanyang pinagbabanggit itong si Jay? Hindi naman siya pala, hindi siya pala salita. Mas pag siya, pagod siya, may tatanong ako. Yung ang sagot na yung masyadong high pitch. Gano'n na parang galit agad. Oo. Kaya pag minsan hindi ko na lang siya pinapakausap. Para okay. Hindi na humaba pa, hindi na humantong pa sa away. Ayan,
'Di ba mas maganda na tinatanong mo na rin kasi lalong tumatagal na hindi mo tinatanong ano bang problema, dito ba sa bahay, sa trabaho ba, or baka may nararamdaman ka. Kasi at 47 years old, hindi ko naman tinatakot yung mga nasa 40s na diyan. Baka sabi mo nga nasa delivery yung trabaho nitong si Jay. Hindi kaya meron siyang iniindang may nasasaktan na rin yung sa katawan niya, yung mga ganyan. O hindi na siya komportable. Mas maganda, di ba malaman mo yun? Kaya kakausapin mo. Minsan nagsasabi naman siya. Siya naman mismo magsasabi pag hindi siya papasok kasi binararamdaman siya, ganun. Oo. Tapos pag ano naman dun sa trabaho, minsan siguro nagrereklamo pag maraming delivery, ganun. Pero mas maganda na yung maraming delivery kaysa sa wala ng delivery. Oo, kasi di ba? Kaya siyempre napapagod naman din. Napapagod. Pero nagre-request naman daw siya na makakatulong. Nagre-request naman daw siya. Mm-mm. Siguro hindi pa kaya nung amo niya na Magdagdag. ano pa ng motor, ganun. Oo. Ayan, pero syempre ito papaalala ko lang sa iyo, Jen, mas maganda rin yung tinatanong natin yung ating partner, ano bang problema? Not necessarily meron ka na agad na i-offer na solusyon. Kasi maganda rin sa atin, 'di ba, kahit ikaw, pagka may problema ka, na feeling mo habang iniisipan mo ng solusyon, naiirita ka, 'di ba ganun ka rin? Pero kapag ka ba yung nasabi mo doon sa tao na pinagkakatiwalaan mo at asawa mo pa at that, kay may solusyon, kay wala, at least alam mo na meron akong iniisip. Kahit papaano siguro tutulungan ako nito makaisip ng solusyon. Hindi man ngayon, pwedeng mamaya o bukas, 'di ba, magagawa ng paraan, at least gumagaan yung dala-dala ng dibdib mo. 'Di ba mas maganda yun, Jen? Oo. Kaya nang kasi minsan pag magsasalita ka kasi para hindi ko alam yung nonchalant siya. Yung magsalita ka parang ewan ko kung makikinig ba siya o ano kasi Irritable. pag sinasabihan mo siya, nagagalit. Ayaw niya yung kunwari may gagawin. Hindi ganyan dapat. Galit siya. Ayaw niya ng pakikialaman. Oo, yun. Baka gusto niya lang naman konting usap pa kayo. Konting lambing pa. Baka naman ikaw, Jen, ikaw yung katulad dyan. Pagka nag-arf-arf na, yung naiiritang tao, arf-arf ka na rin. Kahulan na kayo. Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Miyaw-miyaw nga ako Miyaw. Ay, iba rin. Kamakasagot, Galing-galing, Jen, Oo. Di ba ba't hindi nyo gawing ano yan? Kumbaga parang lambingan mag-asawa. Mag-arf-arf ka na naman dyan. Alam mo namang miyaw-miyaw lang ako sa'yo. Di ba? Pwede mo namang gawin yun lambingin mo pa rin. Huwag ka na magalit. Ikaw naman, paano ba dapat gawin ito? Huhugasan ba muna bago lutuin? O pagkahugas, pwede nang kainin? Total prutas naman to di ba nga? Ano? Oo. Ano? Di ba? Di ba mas maganda yun? Daan mo sa biro-biro minsan. Yung mga ganyan. Hindi yung, alam nyo ito para sa mga magpa-partner, huwag tayong masyadong seryoso, lalo na kung irritable yung partner natin. Subukan nating hulihin pa rin yung kiliti nila. Ayan, ano ba yung mga gusto nilang ginagawa noon na nakapagpapasaya, nakapagpapatawa sa kanila? Sabi mo ay high-pitched kung sumagot itong si Jay. Sa pagiging high-pitched niya ba, may pinaguhugutan ba yan? Baka matagal na siyang hindi nakakapag-videoke. Ba't hindi ka mag-videoke sa bahay minsan? 'Di ba? Doon niya ilabas yung kanya mga frustration sa pagkanta-kanta na kayong dalawa lang. Mag-prepare ka ng mapagsasaluhan ninyong pagkain. O kung sabi mo nga, hindi naman siya lasinggero, ano ba naman yung, tayong dalawa, shot tayo mag-asawa, kanta ka lang dyan. Ilabas mo yung sama ng loob mo sa mikropono. Pwede ba yun? Ha? Pwede din. Di ba, lilibangin natin. Lalo na nga at ganyan, sabi mo nga nagiging irritable. Ibig sabihin, kailangan din natin bilang mga partner na i-entertain. At ang pag-entertain sa ating mga jowa ay hindi lang naman nagtatapos doon sa
pagiging entertainer natin o yung ano natin sa, alam mo na, yung kayong dalawa lang, yung pribado, yung romansa, more than the romance, pwede rin naman maging isang kaibigan ka. 'Di ba? Na nakikinig. 'Di ba? Na sinasamahan siya. Ano bang gusto mo? Maglakad-lakad tayo. Ayan, ano bang gusto mo? Kahit wag na tayong mag-date, samahan mo nga ako sa palengke nang maka-ano-ano ka, makapag-unwind ka naman, makita mo ang mga dati nating kaibigan. 'Di ba? Yung mga ganoon. Mas maganda yan, Jen. Opo. Sabi mo hindi mabarkada itong si Mister. Baka naman hindi niya na rin nakikita yung mga kaibigan niya. May mga kakilala ka bang friends niya na masasabihan na bisitahin niyo nga tong kaibigan niyo. Libangin niyo naman, tulungan niyo ako, paghahanda ko kayo. Baka mas ma-appreciate ka ni Jay ulit. 'Di ba? Ano, lumalabas naman siya, pupunta siya dito sa may mga kaibigan niya din dito minsan sa labas. Nandyan. Nakikipaghuntahan naman, nakikipagkwentuhan, ano? Paminsan, pag siguro gusto niyang lumabas, makikipagkwentuhan din. Hindi ka naman si Mrs. Sita. Ayan, si Aling Sita. Lagi na lang sinisita yung asawa. Ay. Halika na rito. Pasok na. Hindi ka naman ganoon. Hindi naman. Hinahayaan ko nga siya. Ayan. Pero yung maiba naman yung ano niya. Oo, basta siguraduhin lang din ha, Jen. Sa 17 years ninyong pagsasama, alam nyo na kapag sinabi naman ni Kuya Poy na it's okay na hayaan natin na yung mga partner natin na sige maglibang ka lang dyan, i-enjoy mo kasama ang oras mo sa mga kaibigan, pero wag naman darating sa punto na bahala ka dyan, malaki ka na, kaya mo na yan, tutulog na ako. Bala ka dyan, ni walang text, ni walang tawag, ni hindi mo man lang sinilip sa labas ng bahay, okay pa ba siya? Yan, yung mga ganyan. Huwag naman din yung bahala ka dyan. Okay? Hinahayaan natin na mag-enjoy, pero not necessarily pinararamdam natin na wala rin tayong pakialam na. Okay? Huwag ganoon. Huwag ganoon. Okay, alam mo may nakikinig sa ating kwentuhan mula sa Las Piñas, si Carlo, para sa kanyang reaksyon naman dito sa ibinabahagi mo sa amin. Carlo, magandang tanghali. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Carlo, ano sa tingin mo ba ang problema? Okay naman itong si Jen at si Jay, medyo bugnutin na nga lang raw itong si Jay kada mag-uusap sila ni Jen. Ako kasi, Kuya Poy, bugnutin din ako, Kuya Poy. So, sa experience ko, ang ginagawa ko, nanghihingi ako ng space or sinasabi ko sa kanya na hindi okay yung mood ko. Para hindi mangulit yung partner ko. Kasi kung sasabayan niya lang din yung pagiging bugnutin ko, mag-aaway lang kami. Okay. Pero mga gaano katagal at gaano kalayo yung paghingi mo ng space? Kinakailangan ba na tumawid dagat yung partner mo? Pwede bang umusog ka dun? O doon ka muna sa bandang Visayas? Hindi naman ganoon. Hindi naman, Kuya Poy. Kumbaga, hihingi lang ako ng konting time para lang, kumbaga, ma-relax ulit yung utak ko, Kuya Poy. Yan. Kasi may mga bagay nga naman na gusto natin i-resolve ng tayo lang sa sarili natin or kasama yung isang kaibigan o isang kamag-anakan. Diba? Pwede naman din kasi yan, Carlo. Basta dapat well-informed itong si Mrs. o si Mister. Diba? Sa kung ano rin yung plano mo. Okay, pwede rin. Magandang punto rin yan. Maraming salamat sa iyo, Carlo. Thank you, Kuya Poy. Jen, kanina tinanong na kita na hindi ka naman nangungulit. Sabi mo nga nahayaan ko na lang siya. Parang ang problema nga natin dahil sa masyado mo nang hinahayaan hindi ka na nagtatanong kung ano bang problema nitong si Jay. Sabi mo, hinahayaan mo, masungit siya. Bahala ka dyan. Sige, sineta mo ko rito, bahala ka dyan. Yung mga ganyan. Maybe it's time na ikaw rin ay magtanong, ano ba ang problema? Ha? Okay po. Oo, Jen. Wala yan sa edad.
mas mainam na kumustahin natin, okay ka pa ba sa trabaho mo, masaya ka pa ba, or meron kang itinatago na sikreto. Kasi kahit 17 years na kayo nagsasama, no? Alam mo naman yan, Jen, sa 17 years, meron pa tayong nadidiscover sa ating mga partner, di ba, na bago. O, akala natin kilala na natin. Baka nga meron siyang binibitbit. Maganda na makinig lang rin muna tayo bago magbigay din ng ating opinion. Diba? Okay po. Oo. Jen, alam mo, bibigyan kita ng pagkakataon na eto na. Kausapin mo si Jay. Kung nakikinig man siya or pwede niyang balikan itong ating broadcast na ito, no? Bibigyan ka namin ng pagkakataon na sabihin sa kanya at ilabas din naman sa dibdib mo yung, of course, patawa-tawa lang tayo, pangiti-ngiti lang tayo, pero masakit para sa isang partner na lagi na lamang din na pagbubuntunan ng pagkainis o ng pagkabugnot ng ating partner. At some point, maaano ka rin, mapupuno ka rin, Jen. Okay, pero bago pa nga mangyari yan, maraming salamat naman at lumapit ka na sa ating programa. Jen, ito na ang pagkakataon mo para kausapin mo si Jay. Kung nasan ka man, kung naririnig mo to, sana lang huwag ka nalang bugnutin. Makikinig ka. Pakinggan mo kung anong sasabihin ko, kung may mali. Kasi yung sinasabi kong mali, para maayos nga, diba? Sana makinig na lang, ganun lang. Pasan na yung pagiging bugnutin. Salamat. Kasi naiintindihan mo ako. Minsan hindi ako umiimik kasi pagsasabayan ko yung init ng ulo mo, pagiging bugnutin mo, wala. Magkakawi lang ang pupuntahan. Kaya, hindi na lang imik para hindi magkawan. Yan lang po, Kuya Poy. Salamat. Maraming salamat din, Jen, ha? At isa pang piece of advice mula sa iyong lingkod, try mo na maging malambing. Kasi minsan, tayo, di ba? Kapag ka nagpapapansin sa ating mga partner, kung di natin makuha sa lambing, kukunin natin na sila ay gagalitin o iinisin. Malay mo naman, yung pagiging bugnutin itong si Jay ay nagpapalambing lang naman pala sa'yo. Di ba? Ayan, sabi nga nitong si my friend from Puerto Rivas, Bataan, si Jonathan Baluyot, sabi niya, alokin mo ng masahe para mawala naman ang stress niya rin at ang pagod. Pwede rin kayo mag-movie marathon ng mga favorite movies niya. Diba, Jen? Pwede rin yan ito, sabi naman ni sino ito? Si Darwin Rosel, dapat mong kausapin ng mister mo para malaman ang totoo niyang problema. Ang problema niya ay galing siguro sa kanyang trabaho, pero wag mong sasabayan yung bad mood niya. Sana lagi kasi pero dapat din naman kasi ang problema sa trabaho, hindi naman na iniuuwi pa sa bahay. Safe haven kasi natin ang ating mga tahanan. Kaya maapektuhan ang kahit sino sa bahay dahil galit yung partner mo. Maganda rin yan na i-remind mo, kung bad trip ka doon sa trabaho, siguraduhin mo bago ka pumasok sa loob ng tahanan, nandyan ang asawa mo, nandyan ang anak mo, meron kang positive energy para salubungin sila. Hindi yung kanina pa na kinainisan mo doon sa trabaho. I-remind mo rin si Jay kung doon man nanggagaling yung kanyang negative energy. Okay?